Part 21. I know what I did was right. Alam kong mahalaga kay Tina na maging totoo ako sa kanya. Ngunit dahil sa distansya namin ay alam kong hindi rin maganda na magsabi ako ng totoo ng basta na lang. Kahit papaano ay may namagitan sa amin ni Giz at kahit na hindi nasabihin sa akin ni Tina ng harapan. Alam kong malaki ang naging epekto noon sa kanya noong panahon na nagsasama kami ni Giz. Ayoko nang masira ulit ang relasyon namin nang dahil sa maling akala at hinala. Ngayong malayo kami sa isa't isa, marami siyang maaaring isipin sa amin ni Giz kung sakali. Malaki man ang tiwala sa akin ni Tina ay ayokong sumugal. Kailangan kong mag-ingat sa pagkakataong ito. Ayoko nang mawala si Tina sa akin. I know that this is a damn wrong move, but I promise that I'll tell Tina once I get back in the Philippines. There's a right thing for everything. Not only now. Isa pa, alam kong hindi na kami magkikita ni Giz. Mas abala na ako ngayon, dahil pinagtutuunan ko ng pansin masyado ang mga hyper-present ko sa Belford. Ngayon nga ay hindi ko mabuksan ang aking Skype upang kamustahin si Tina dahil dito. Importanteng kliyente ang Belford at sa akin nakasalalay, ang lahat, kaya dapat ay maging maayos ang kahihitnatnan nito. Kinabukasan ay pumunta ulit ako ng Belford, iprinisenta ko na ang slides na 2 araw ko ring pinaghandaan. Kabadong-kabado ako habang nagsasalita sa big bosses ng kumpanyang iyon. All their eyes were set to me, like they're watching if I'm going to commit mistakes or say something wrong. Matapos ang 1 oras na diskusyon at tanungan ay natapos din ang meeting namin. Doon ay nakahinga ako ng maluwag pansamantala. Bukas ko pa malalaman ang magiging resulta ng meeting na iyon, depende pa sa availability ng mga iyon. I want to think of positive results. I really hope so. Baka mapaaga pa ang uwi ko at makikita ko ulit ang taong mahal ko. I miss Tina so bad. Tirik na tirik ang araw nang makalabas ako sa building ng Belford. Papunta na sana ako ng sasakyan nang bigla akong matigilan, dahil sa isang pamilyar na tinig. Napalingon ako sa direksyon ng pinanggalingan ng boses na iyon. Biglang namilog ang mga mata ko nang makita ko si Giz na malambing na lumapit sa akin. What are you doing here? Buong pagtataka kong tanong. Pasaglit kong tiningnan ang kanyang kabuuan. Naka-white t-shirt siya na may imprenta na, I'll be chasing you no matter how far you are, at skinny jeans. She warmly smiled at me. Lumabas ang malalim niyang dimple sa kabilang niyang pisngi. Naisip ko kasi na treat ka dahil sa paghatid mo sakin sa Copper. Pupuntahan sana kita sa tinutuluyan mo, pero, hindi ko naman alam ang address mo. Good thing I have Zek's number. I called him yesterday kung saan ka makikita. Nagulat naman ako na dito ka lang pala sa Belford makikita. Nanliit ang mga mata ko. What do you mean na dito lang pala ako sa Belford? Bukod kay Zek, kakilala ko rin ang operations manager nila. Kaya, ayun, alam ko ang Belford, paliwanag niya. I think she's telling the truth. She's not following me like a stalker, right? So, come on. I'll treat you in Starbucks, alok niya. Umiling agad ako. No, sorry, but I won't accept your offer. I helped you voluntarily so there's no need of you treating me. Wala namang kaso sa akin iyon. Biglang nabura ang ngiti sa labi niya. Wait, did I getting rude in front of her? I'm just telling the truth here. She doesn't need to do that to me. Hindi naman ako nang hihingi sa kanya ng kahit na ano. Ganun ba? She muttered. Gusto ko lang talaga na makabawi sa'yo, Dan. Umiling ulit ako. No, hindi mo naman kailangan na bumawi. It's alright, mariing sabi ko. I saw the frustration draw on her face. Napayuko siya. Biglang tumakbo ang konsensya sa sistema ko. Damn. If it's alright to you, then, why do I feel that you're staying away from me? I got stunned by her question. Damn, really? Baka kung anong isipin ni Giz. Hindi ko dapat iyon pinaparamdam sa kanya lalo pat ako ang nagtakwil sa kanya noon. Pumayag ka na, Dan. Huli naman ito, Pagkatapos, tapos na. You should be ashamed of yourself. She's the casualty of your decisions, before when you chose Tina over her. Ikaw dapat ang makabawi sa kanya. Deeply, I sighed. Alright, you won. Pero saglit lang tayo dahil may gagawin ako, ha? Biglang umaliwalas ang mukha niya.
Okay, masigla niyang sabi. Tumaas pa ang boses niya na halatang sabik sa gagawin namin ngayon. Huli na talaga ito. At kailangan ko nang sabihin kay Tina ang totoo. Baka, kung anong isipin niya. She might get angry if she'll learn this. Sana talaga ay makauwi ako ng maaga. Bigla akong nagulat nang hinawakan niya ang braso ko at hinigit papunta sa aking kotse. Tara na, sabik niyang sambit. Hindi na ako nakatanggi pa. Katulad ng dati ay pinasakay ko siya sa passenger seat. Pansin ko ang pagsimangot niya at pagbuntong hininga niya. Naging tahimik siya noong sumakay sa loob ng Altis. Pumaikot naman ako at sumakay sa driver's seat. Habang nagmamaneho ay ramdam kong parang may tumutusok sa akin. Sumulyap ako sa rear mirror kung ano iyon. Nakita ko lang si Giz na walang imak na nakatingin sa labas. Nakanguso siya habang pinapanood ang paglampas ng mga building sa sasakyan. Napailing ako, wala lang iunim. Pagkarating namin sa mismong branch ng Starbucks dito sa Call ay nagpark lang ako saglit, saka ay dumiretso kami sa loob. Kaunti lang ang mga taong naroon ng datnan namin. Puro foreigners at locals nila ang narito. Pinili naming pumwesto sa may bakanteng pulang couch sa tabi ng glass window. Akma akong aalis pero pinigilan ako agad ni Giz. Hey, I said it's my treat. Ako nang kukuha ng order. What coffee do you want? Nag-isip ako ng saglit. Coffee with caramel. Okay, she smiled and left me after. I know in the first place that I should resist her. Pero, wala naman kaming ginagawang masama. I am just being fucking paranoid here. If I'll explain to Tina clearly, she'll understand. I know, she'll understand because she loves me. Napatayo ako nang makita kong bitbit na ni Giz ang tray na naglalaman ng mga kape na in-order namin. Inilalayan ko siya sa paglatag niya ng mga iyon sa table. So, how are you now? I guess, you're busy. Is it because of the JM? She suddenly asked as she sipped her coffee. I nodded in response. Yes. Balak naming makipag-partner sa Belford. Nag-present na ako sa kanila ng company profile kasama na ang products ng DJM. Bukas ko pa malalaman ang result kasama rin nung present kong NCR. Nagsalubong ng bahagya ang mga kilay ko nang makita ko siyang nakangiti sa kabila ng pagpapaliwanag ko. Why? May dumi ba sa mukha ko? Umiling siya at sumulyap saglit sa labas. Binaling niya sa akin ang tingin pagkatapos. Wala. I just smiled cause you didn't change. Just like the old than before. You always put your heart in everything you do. You're so focused that sometimes you forget the other people around you. Hindi ko mapigilan ang humanga sa kanya. Napanguso ako. Alam na alam mo ang tungkol sa akin, ha? Ngumisi siya. Of course. We've been classmates in high school and college. I know you, Dan. A lot. Hindi ko nga alam kung bakit hindi pa tayo nagkatuluyan. Akala ko, pagkakataon ko na. Bigla akong napanganga sa sinabi niya. Natulala akong pinagmamasdan siyang humadjikik. Did she mean what she have say? Oh, ba't ka natigilan dyan? Biglaan niyang sabi. Ito naman. I'm just joking, ano? Tumawa ulit siya. She looked at me with serious eyes. Don't worry, Dan. I'm cool now. What happened in our past is just a past. Alam ko naman na si Tina pa rin ang mahal mo. I'm cool with that. Nakahinga ko ng maluwag sa sinabi niya. Ako nga lang itong parang baliw na nag-iisip. Nang kung ano, mukha naman siyang naka-move on, hindi na niya nababanggit sa akin iyon. Pero, pakiramdam ko pa rin ay may responsibilidad at kasalanan pa rin ako sa kanya. I looked down. I am so. Please, Dan, wag kang mag-sorry. Wag kang mag-sorry, okay. I told you, I'm cool with it, napaangat ako ng tingin. Nakita kong napatingala siya at kumurap-kurap. Samagap siya ng hangin at hinarap ako. Alam mo ba, naalala ko noong high school pa tayo na sumayaw ka ng Teach Me How to Doggy. Pag-iiba niya ng usapan. Bigla akong napangiwi at umiwas ng tingin. Kinalimutan ko na nga iyon, huwag mo na ngang ipaalala iyon. Iritado kong nasabi at ginulo ang aking buhok. Biglang sumagi sa aking alaala iyong panahon, kung paano ko sinayaw ang walang kakwenta-kwentang sayaw na iyon. That is one of my disgusting childhood memories. Ayoko nang ang binabalik-balikan iyon.
Damn, Travis. Narinig ko ang malutong na halakhak ni Jeez. Napahawak pa siya sa kanyang tiyan at mangiyak-ngiyak na. Naman kasi, hindi ko talaga malaman kung anong nasa isip mo at sumayaw ka noon. Pinahid niya ang luha niya sa gilid ng mga mata niya. Napahalukip-kap ako at umirap. Gagong Travis. Hindi ko naman iyon gagawin kung hindi niya ako inipit. Sila ni Vlad talaga ang bagay na magsama, mga walang kwenta. Ginatungan pa ako ni Will. Bigla akong napakalas sa pagkakahalukip-kap nang maalala ang gagong iyon. Teka, bakit nga pala parang magkasama kayo ni Will? Hindi ko mapigilan na itanong. Naging blanko ang tingin niya sa akin. Hindi kami magkasama noon. Nagkataon lang na nagkita kami sa style noong isang araw. Hindi na ako nagtanong pa. Hindi ko namalayan na naging mahaba na pala ang conversation namin ni Jeez. Ang sabi ko nga ay saglit lang dapat kami magkakausap. Siguro, natuwa lang ako sa dami ng napagkwentuhan ni Jeez. Marami sa mga kalokohan namin noong college at high school ang binalikan niya. She really knows me well. Naisip ko na ganito rin kaya kalalim ang nalalaman sa akin ni Thina. Marahil nga, kasi, nasagot na nga niya iyong allergy ko ng tama. Pero, importante pa ba na dapat ay malalim ang nalalaman ng taong mahal mo sa buong pagkatao mo? Kung paano ka kumain, huminga at dumighay. I admit, it feels like heaven kapag alam ng taong mahal ang lahat ng tungkol sa iyo. But I realized that the most important is that she's truly and madly in love with you, yung tipong masusorpresa ka sa mga gagawin niya sa iyo. Na sa isang iglap lang ay alam mong maghihintay siya para sa iyo na bumalik ka sa kanya. Na hindi kanya papakawalan kahit na anong mangyari. At iyon ang pinaramdam sa akin ni Thina simula noon. Hinatid ko si G sa daan patungo sa kanyang hotel. Hapon na nang matapos kaming mag-usap. Hindi kami naubusan ng kwento. Napuno ng sasakyan ko kanina ng tawanan. Thank you for this day, Dan, buong puso niyang sabi nang bumaba na siya sa pinto ng Altis. Tumango ako. Nakita ko ang bigla niyang paghaplos sa lantad niyang balikat. Hinubad ko ang aking green coat at pinatong iyon sa likod niya. You should get inside. Malamig na rito sa labas, sabi ko habang inaayos iyon. Pansin kong pinapanood niya ang ginagawa ko. Nang matapos ako ay tumayo na ako ng tuwid, papahakbang na sana ako upang maglakad, pero nanigas ko nang bigla niya akong halikan sa pisngi. Wala sa sariling napahawak ako roon. Bakit mo ko hinalikan? Bulaslas kong sambit, nanlalaki ang mga mata. Nginitian niya ako. It's just a friendly kiss, Dan. Just my way of saying thank you to you. It's only a thank you kiss, Dan. No need to fret about it. Tumakbo na siya papalayo sa akin at kumaway pa bago ako tinalikuran. Tama ba na hinayaan ko siya na gawin iyon? Papalakad na sana ako papaikot sa driver's seat pero agad akong napapikit, dahil sa paglipad ng isang kamao sa pisngi ko. Agad akong nawala ng balanse at halos mahalikan ko na ang lupa, dahil sa tindi ng intensidad na pinaramdam ng suntok niya sa akin. Agaran kong binalingan ang gumawa noon, who have told you to do that on me. Pero hindi pa ako halos makabawi sa tanawing nakita ko ay halos maubusan ako ng dugo sa buong mukha ko. Will is in front of me, with his dark aura and his hand clenching. Para bang papatay siya ng tao sa hitsura niya. Mabilis ang aking paghinga habang tumatayo at nakatitig kay Will. Kumukuyom ang panga nito at matalim ang tingin sa akin. Kinuha ko ang aking balance sa pagtayo at inayos ang pagkakatingin sa kanya. Huminga ako ng malalim. Why did you punch me, William? Binubuka-buka ko ang aking bibig at hinaplos, ang aking panga at bibig. Naramdaman ko ang hapdigawan ng pumutok kong labi. Damn, Will. Why? He looked at me, disbelief. Then he laughed out sarcastically. You let Jessica kiss you and you're going to ask me what is the reason why? Screw you, Dan. His anger bewildered me. It's the first time I saw Will outburst like that. Na tila ba ay may pinanghuhugutan ng galit niya sa lahat ng ito. Pero, ano? I don't understand. I spoke softly, looking at him, puzzled. Nalalasahan ko na ang dugo ko sa gilid ng aking bibig. Tiningnan niya ako na iritang-irita na pakiramdam ko ay natatanga na ako sa lahat ng sinasabi niya. Really? Umiling siya sa pagkainis. Tang na, pare, hindi ako makapaniwala na sa iting dalawa, ikaw pa ang magtatanga-tangahan ngayon.
Si Dan, Jeez. Si Jeez. Humalik siya sa iyo, tapos, wala ka man lang gagawin o sasabihin sa kanya. Alam mo ba talaga kung anong ginawa niya? Lumalabas na yung ugat niya sa leeg. Kulang na lang ay paputok na iyon, kung ipagpapatuloy niya ang pagsigaw. Kumunot ang noo ko. Ano bang iniisip mo? That Jeez was taking advantage of me. It's just a friendly kiss, William irito ko ring bulyo. Nagulantang ako sa biglaang niyang pagkwelyo sa akin at marahas akong sinandal sa kotse ko. Gagaw ka talaga, wala ka man lang bang nahal ata sa ginawa niya? She still loves you, that's why she kissed you. Nanlaki ang mga mata ko at natulala. We are both panting but his eyes were in blaze. That's impossible, tanging namutawi sa aking bibig. He smirked. Sana nga, ganun lang. But she still has feelings for you. I don't know, but I sensed bitterness in his voice. No, she told me earlier that she's cool now with us. How do you know? Tanong ko, nakapirmi pa rin ang mga tingin sa mata niya. Naramdaman ko ang pagluwag ng pagkakahawak niya sa magkabila kong kwelyo. Because yumuko siya at nagangat ng tingin. I love her. Narinig kong bigla siyang nagmura at tinulak akong palayo. My mind is floating in air because of his confession. I want to know when it started. Paanong nahulog ang gagong ito kay Jess? Pero, hindi ko na isinatinig ang lahat ng iyon. Tell me, Anya? Nakayuko pa rin, alam na ba ito ni Thina? Alam na ba niya na nakita mo si Jeez dito? Bigla akong nanigas sa kanyang tanong. Napalunok ako at hindi nakapagsalita. Anong sasabihin ko? Nagsalubong ang mga kilay niya sa hindi ko pagtugon. Hanggang sa biglang nanlaki ang mga mata niya. Don't tell me, nang magpagtanto niya ay napasigaw siya sa inis. Isa ka talagang malaking gago. Bakit mo nilihim kay Thina ang lahat, Dan? Ano bang motibo mo? Huwag mong sabihin na namahal mo si Jeez. Galit niyang bulyo. Hindi ako makapaniwalang tumingin sa kanya. What? No. Of course, not. I've tried to love Jeez before pero walang nangyari. Mahal ko ang asawa ko at sa kanya lang ako. Kung ganun, bakit hindi mo ipinaalam kay Thina ito? Huminga na siya ng malalim para kumalma. Dahil, alam kong mapupuno siya ng pagdududa kapag nalaman niya, pagrason ko. Napailing siya. Hindi mo alam kung anong sinasabi mo, Montenegro. Kung wala ka talagang intensyon sa ginawa mo, tell Thina right now. Bago pa mahuli ang lahat. Kapag itinago mo yan at nalaman sa iba ni Thina, baka, lalo pa iyong magduda. Tandaan mo, nasa magkaibang lugar kayo and trust is one hell of important thing. If one of you ruin it, mahirap nang mabawi pa ang nasira na. Napunta ako sa malalim na pag-iisip. Ayoko mang aminin pero, may punto siya sa kanyang sinabi. You don't need to preach me. I'll tell her this soon, matatag kong sagot. Tumango naman siya bilang tugon at nilagpasan ako. San ka pala pupunta? Tanong ko na siyang ikinatigil niya sa paglalakad. He put his hands into the both sides of his pockets and looked up. I'll be running some errands, he meaningfully said, then, walk. Kinuha ko na ang cellphone ko sa aking bulsa upang tawagan sana si Thina, ngunit isang tawag ang nagpapigil sa akin. Hello, panimula ko. Dan bumungad agad ang boses ni Ezekiel sa kabilang linya. Bigla akong nagtaka sa kaseryosohan ng kanyang boses. Kumunot ang noo ko. What's the problem, dude? I heard him heave a sigh. Come here early in the morning, dude. You'll know. My heart suddenly raced upon hearing it. Kinabukasan ay sinunod ko ang sinabi ni Ezekiel at maaga akong pumunta sa Belford. Pagpasok ko pa lang ng meeting room nila ay bigla akong kinabahan sa kaseryosohan ng mga ore nila. Tinapunan ko agad ng tingin si Ezekiel. Blanko lamang ang tingin nito noong tumingin sa akin. What the hell is going on? Huminga muna ako ng malalim bago tumayo sa harapan nilang lahat. Umikot ang mga swivel chairs nila at iniharap sa akin iyon. Sir, how is my proposal? I asked them in deep English accent. One of the bosses who have deep blue eyes and wearing a black coat stared at me. We've read your proposal and we've got disappointed because we didn't know that DJM is nothing but a trash. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi nito. Ang kanyang malamig na titig ay nagpapalakas lalo ng tensyon sa katawan ko. How come? Hindi ko matanggap ang sinabi nito.
Your NCR report explains well. Binato nito ang mga papel sa ere. Nanlaki ang mga mata ko habang tiningnan ang isa-isang pagbagsak ng lahat ng iyon sa sahig. Tumayo na siya maging ang apat nitong kasama. Are these only your corrective actions? It is so shallow. Even a child can answer that. We never expected that. We wasted our precious time to hear your shitty explanations. Sorry, but we will never take risk. Belford's credibility to your company. Meeting adjourned. Nang simula silang tumayo at isa-isa akong nilagpasan ay agad ko itong hinabol at pinigilan. Sir, please, pagsusumamo ko. Give me another chance. I'll study my report so hard. Just give me a chance. I can't go back to Philippines if this will be the result. Please. Nakakahiya man ay kumapit ako sa quote nito upang doon kumuha ng lakas. Hindi ako makakapayag na umuwi ako ng ganito, ayoko kahihiyan ito sa kumpanyang pinaghirapan ng aking ama. No, Mr. Montenegro, matatag niyang sagot. Wala na akong nagawa kundi ang lumuhad at yumuko. Please, give me some 2 days, sir. I'm gonna fix this. You will be surprised by the revision. Please, I'm begging you. Huminga ako ng malalim para umurong ang luha kung nagbabadyang lumabas na. Actually, I'm taking risk of myself here, also. My wife is waiting on me in my home. I wanna see her as soon as possible. But I need first to give the company a good eventuate.